Mga kapitay, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin ito hong reaction po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po, mga kabida. Unang-una po ito hong pagkapanalo po ng kanya pong pamilya, mga kabida, kanyang dalawang anak at maging yung kanyang dalawang apo sa politika sa Davao City po. Okay, pangalawa po yung pagkapanalo po ng tatlong miyembro po ng PDP Laban mula sa 10, tatlo lang po yung nakalusot, mga kabida, sa top 12 at yung pangatlo yung estado po ng kaso ni VP Sara, yung kanya hong impeachment case na nakaambang ang kanya hong impeachment trial diyan po sa Senado. Meron pong post, mga kabida, ito hong si Harry Roque, at ito po ay senior po ng DWAR, Abante Radyo, ito po ay patungkol sa naging reaksyon ni dating Pangulong Duterte sa mga ganap po dito sa Pilipinas recently, mga kabida, yung mga sinabi ko po kanina. Okay, babasahin ko lang po yung kanya hong post, actually posted po ito 10 hours ago sa kanya hong Facebook page. Ang sabi ho dito, nagbigay ng update si dating presidential spokesperson Harry Roque tungkol kay former President Rodrigo Duterte pagkatapos ng 2025 midterm elections. Batid na raw ng dating Pangulo na muli siyang nanalo bilang alkalde ng Davao City. Tuwang-tuwa rin daw si Duterte sa pagkapanalo muli bilang Vice Mayor ni Basti Duterte, gayon din si Pulong Duterte sa pagka-congressman. Bagamat hindi raw lahat ng kandidato niya sa Duterte ay pinalad na manalo sa senatorial race, ay masaya na rin daw si ex-PRRD na ligtas na sa impeachment si Vice President Sara Duterte. Yun po. Yun yung kanyang reaction po, mga kabida. Una po, tuwang-tuwa po siya sa pagkapanalo po, mga kabida, ng kanyang dalawang anak. And most probably, ito hong pagkapanalo po ng kanyang dalawang apo, isa si Omar bilang congressman-elect ng 2nd District po ng Davao City. At ito hong si Rigo Duterte, anak ni Congressman Paulo Duterte po, mga kabida, na naging number 1 po sa pagkakonsehal sa 1st District po ng Davao City. Okay? Hindi ho niya siguro po sakalain na yung kanya hong mga miyembro po ng kanyang pamilya mananalo ho via landslide, mga kabida, sa Davao City. Medyo may halong kalungkutan din ito hong si dating Pangulong Duterte po, mga kabida, dahil hindi lahat ng kanya hong mga kandidato sa Duterte ang nakapasok po sa Magic 12. Tatlo lang po yung nakapasok po itong sina Congressman Rodante Marcoleta, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, So out of 10 tatlo lang po yung nakapasok, pinalad po, mga kabida, na manalo ho sa eleksyon. Pero kahit papano, at least masaya na rin ang Pangulo dahil ho sa performance nitong tatlo, mga kabida. Pero yung pinakamatindi ho, mga kabida, na nagbigay ho ng saya at tuwa sa dating Pangulo, ito hong impormasyon po na nakarating po sa kanya na ligtas na po ito hong si Vice President Sara Duterte sa magiging impeachment po sa kanya diyan po sa Senado. Okay? Bunsod ho sa pagkapanalo po ng 5 mga kandidato na inendorso po ng mga Duterte po, mga kabida. Bilang na po ito hong si Senator Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Kasi ho, malaking bagay po itong 5 mga kandidato ho sa ilalim po ng PDP Laban na makapag-contribute doon ho sa possible vote for acquittal kay VP Sara, mga kabida. Aside ho dito sa mga lumabas na balita na baka hindi ho
itutuloy ito hong impeachment. Pero para po sa akin, gaya ng sinabi ko po doon po sa aking previous vlog, na 100% po ako mga kabida na matutuloy talaga ito hong impeachment. Pero pagdating ho sa tanong kung makukonvict ba, ito hong si Vice President Sara Duterte, para po sa akin, malabo po, mga kabida, considering sa composition po ng Senado po ngayon. Aside from that, yung composition po ng Senado sa current roster po ng Senate, ito hong mga senador na yung kanila pong term magtatapos po mga kabida by 2028. Okay? So kung bibigyan po natin ng breakdown yung mga senador, yung 24 po na senador po mga kabida, including doon ho sa current roster po ng Senate, at ito hong mga bagong nahalal na mga senador po mga kabida. Gaya ng sinabi ko po kanina, meron na pong 5 dito ho sa mga new senators, At dito po sa old members po ng old set po ng mga senador, Okay, na yung kanila pong term is mag-end po by 2028. Marami hong mga kaalyado ito hong si Vice President Sara Duterte dyan, Although hindi ho miyembro po ng PDP Laban, pero at least batid po na kaalyado po ng mga Duterte, Okay, isa-isahin na lang po natin yan, mga kabida. Ito hong si Senator Mig Zubiri. Malinaw po yan na kaalyado po ng mga Duterte po yan, Lalong-lalo na po, kay Vice President Sara Duterte. Ito hong si Senator Joel Villanueva po, mga kabida. Ang perception po ng mga political analyst, posible hong boboto po ito, pabor po kay VP Sara. Ito hong si Senator Mark Villar. Malinaw po yan. Villar po yan. At alam naman po natin yung stance po ng mga Villar patungkol ho sa mga Duterte, Okay? Tapos ito hong si Alan Peter Cayetano. Ang sabi po ng mga political analysts, posible ring boboto po ito, for Duterte's acquittal, So ilan na po sila? 4 na po sila dyan sa old roster, plus 5. So meron na pong 9, Okay? Meron pa pong mga ibang senador po dyan na posible hong boboto po sa acquittal po ni Sara. Ito hong si Jinggoy. Okay? Friends po yan ng mga Duterte. Okay? So 10 na po. So kung titingnan po natin, kahit 10 lang po, mga kabida, tapos na po yung boxing. Kasi ang kailangan lang po sa Senate, in order to acquit the accused, ito hong si VP Sara, is 9 na mga senador po mga kabida. Okay? Kaya nga, siguro nasabi po ni dating Pangulong Duterte na ligtas na po, si VP Sara po sa kanyang impeachment trial dyan po sa Senado. Pero doon po sa question kung matutuloy ba ito hong impeachment trial, definitely yes. Matutuloy po ito kasi unang-una, mandato po ito mga kabida ng mga senador kung saan po ay nasa kanila na po yung bola, Kasi naipasa na po yung impeachment Yung article of impeachment na isubmit na po sa Senado po mga kabida, wala na pong hold yan ang House of Representatives. Ang kanina na lang pong trabaho dyan is i-prosecute ito hong si Vice President Sara Duterte, at yung senador o mga senador po, yung kanila pong trabaho dyan is to judge, okay, sa kaso ho ni Vice President Sara Duterte dyan po sa impeachment court. So, yun po, marami hong nagsasabi na ma-acquit po itong si VP Sara because yung numbers po mga kabida ay wala ho sa panig po ng administrasyon, Nasa panig po ni Vice President Sara Duterte. Ang hirap kasi yung hahabulin po mga kabida, ng administrasyon Mantakin nyo, 16 votes yung kailangan po nila, Pero base ho sa analysis po ng mga political analysts, baka nasa 5 lang po yung mga senador na positive na boboto ho sa conviction po ng Vice Presidente po mga kabida dyan po sa Senado. So kung 5 lang po, or shall we say 6, 7, okay, wala pa rin Patay pa rin yung impeachment po mga kabida.
Kasi kailangan po nila ng 16 eh. 16 votes mula sa mga senador. Okay? In order to convict the Vice President po, mga kabida. Alright? So, yun lang po. So, yung reaction po ng dating Pangulo, natuwa din ako kasi unang-una, masaya ang Pangulo dahil sa good vibe na natanggap po niya sa pagkapanalo ng kanyang mga anak at maging yung kanya pong mga apo. Although may halong kalungkutan dahil hindi lahat ng mga senatorial bets na kanya inendorso po makabida ay nanalo. Pero kahit papano, at least ito tatlo plus itong dalawa na inendorso po ni VP Sara po makabida, makakatulong po ito sa impeachment trial po ng Vice Presidente. Okay? So, para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion dito mga kabida? Talaga bang ligtas na po ba ito si Vice President Sara Duterte sa kanyang impeachment trial diyan po sa Senado? Please comment down sa mga hindi pa po subscriber sa akin channel. Please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell. Click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kabida.